Saan ba kasi talaga nanggaling ang matandang babaeng yun sa lugar? Bigla-bigla pa naman siyang dumating dito sa atin. Tapos ito na ang nangyayari. Walang kaduda-duda. Ikaw nga talaga ang karapat-dapat na humawak ng anting-anting. Sasakupin ng kadiliman ang lugar na to. Nakikita ko yon sa hula ko. Magandang araw po sa inyo, Esperanza, at sa mga solidong tagapakinig na kagaya ko. Isa rin ako sa naingganyong magpadala ng kwento ko sa buhay tungkol sa mga aswang. Sa bawat pakikinig ko kasi sa channel nyo, kadalasan dun sa iniere nyo ay kahawig ng nangyaring kababalaghan sa baryo namin. Ako yung tipo ng tao na hindi bumabase sa itsura ng isang tao para masabi mo kung ito ay masama o mabuti. Ang kagandahang anyo ay mapanlinlang at yun ang palaging paulit-ulit na sinasabi sa akin ng nanay ko noon. Ako si Elias at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ang storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Buisit talaga. Ilang manok ko na ang nawawala. Kapag mahuli ko yung magnanakaw na yan, ako, mapapatay ko talaga yung hayop na yan. Isipin mo ba naman, isang linggo ng sunod-sunod na nawawala yung mga alaga akong manok. Hindi lang naman ikaw ang nawala ng mga alagang hayop. Alam mo ba kung ano pa ang nakakatakot? May nakakita raw na ang mga katawan ng mga hayop na yon ay nasa tabi ng kubo ng matandang babae. Dun sa dulo ng purok natin. Saan ba kasi talaga nanggaling ang matandang babaeng yun sa lugar? Bigla-bigla pa naman siyang dumating dito sa atin. Tapos ito na ang nangyayari. Sabi ko kasi sa inyo, may saaswang talaga ang matandang yan. Simula nang dumating siya dito, naisip ko kaagad na aswang siya. Mailap sa mga tao tapos hindi pa lumalabas kapag may araw. Paborito niya talagang lumabas kapag takip silim na. Tapos, ang pinagtataka ko lang ay kung bakit siya may belo. Baka naman may sayad yan sa utak, yung matandang yon. Ang aga-aga ho, yung matandang babae na naman yung napag-uusapan nyo. Kailan nyo ho siya titigilan? Nako Elias, sa totoo lang, ikaw na lang tong hindi naniniwala na aswang yan. Kaya nga, hindi mo ba nakita na kapag nasa labas siya, ang lahat ng mga tao pumapasok sa kanilang bahay para magsara? Hindi naman po ibig sabihin na ayaw nyo makipagsalamuha sa atin, aswang na siya kaagad. May mga tao din pong ganun na ayaw ng maingay sa paligid niya. Ay sige nga, paano mo naman ipapaliwanag yung mga patay na alagang hayop ng mga tao dun sa tabi ng kubo niya? Baka naman po sinasadyang patayin yung mga alagang hayop nyo tsaka doon nila tinatapon para sisihin yung matanda. Ay nako, matalino kang ang bata ka. Hanggang sa isang araw, nagulat na lang ako sa ingay ng mga taong dumadaan sa tapat ng bahay ko. Naguluhan naman ako kung ano ang nangyayari at sumunod ako sa kanila doon sa gitna ng kakahuyan. Nakita ko doon ang matandang babae na may mga sugat at dugo sa balikat. Ano po nangyari sa kanya? Tanungin mo tong si Jason dahil siya lang ang nakakaalam kung ano ang ginawa niya sa matandang yan. Ano? Ano ang ginawa niyo sa kanya, Kuya Jason? Kasalanan niya rin naman yan kung bakit siya napalo ng kahoy. Bigla-bigla ba naman sumusulpot sa likuran ko? Natakot ako bigla kaya sa sobrang inis ko, ayan. Nasaktan ko siya nang hindi ko sinasadya. Nagawa mo siyang saktan sa edad niyang yan? Parang mapapatay mo na nga siya tapos hindi mo pa sinasadya. Nako, kakampihan mo pa ang matandang yan. Siyempre nagulat nga lang din ako. Saka bahala siya dyan kung mamamatay siya. Ako mismo ang huhukay ng lupa para paglibingan niya. Ang sakit niyo naman po magsalita. Tao pa rin po siya. Tsaka hindi naman niya kayo inaano Jason, umuwi ka na. Baka saan pa mapunta yung sagutan niyo ni Elias at kayo na naman ang mag-away dahil sa matandang yan. Sige. Hoy mga chismosa, magsiuwian na kayo. Alis na.
Nang tabuyin ni Kuya Jason ang mga taong nakikiusyoso, kaagad naman silang umalis. Niyaya ako ni Ate Ami na umalis na din, pero nagpaiwan pa ako doon dahil gusto kong tulungan ang matandang babae. Sobra akong naawa sa sinapit niya sa mga kamay ni Kuya Jason. Inalalayan ko siyang makatayo. Nakahawak pa rin siya sa belo nito na nakatakip sa kanyang mukha. Kaya niyo pa po bang maglakad? Kasi kung hindi, bubuhatin na kita at ihatid sa kubo niyo. Oo, iho. Kaya ko pa. Salamat nga pala. Walang anuman po. Bakit po ba kayo nandito? Tsaka bakit niyo naman ginulat si Kuya Jason? Yan tuloy, nasaktan pa po niya kayo. Hindi ko naman alam na may tao dito. Paghahanap lang sana ako ng makakain. Huwag kang matakot sa akin. Hindi naman ako nananakit ng tao. Ewan ko ba kung bakit ganyan na lang kagalit ang mga tao dito sa akin. Huwag niyo na ho silang intindihin. Ganyan lang ata sila kasi walang magawa sa buhay. Alam mo ba na ang mga masasamang tao ay hindi din naman mananakit kapag hindi mo rin sila sinaktan o pinakialaman. Kaya maraming napapahamak sa mundong ito dahil mas inuuna nila ang mangialam at manakit kesa maging mabuting tao. Ako na humingi ng tawad sa ginawa ni Kuya Jason sa inyo. Bakit ikaw ang hihingin ng tawad? Wala ka namang ginawa sa akin. Kahit na ho. Sige na, ihahatid ko na ho kayo sa kubo niyo. Kaya ko na to. Natutuwa ako na may isang taong kakaiba ang tingin sa akin. Ako nga pala si Tonyang. Ikaw, anong pangalan mo? Ako naman po si Elias. Hindi naman pumayag si Aling Tonyang na ihahatid ko siya sa bahay nila. Hanggang ilang araw pa ang lumipas. Panay pa rin ang tsismis ng mga tao tungkol kay Aling Tonyang. Kung ano-ano na lang ang kanilang sinasabi. Pero hindi na ako nagbibitiw ng salita. Nang sa ganon, hindi ako magkaroon ng kaaway sa lugar namin. Ang dinig ko, Ami, nagkasakit daw yung matanda pagkatapos kong bugbugin. Naikwento sa akin yun nung nagtitinda dyan sa tindahan kasi bumili raw ng gamot eh. Ay alangan naman na hindi siya magkakasakit. Sa lakas ba naman ng pagpalo mo sa kanya? Hindi, ang pinagtataka ko lang, sabi sa akin ng tindera, wala na raw yung sugat niya sa braso. Ni wala nga raw tong bakas ng pasa eh. Aba, imposible naman yon. 2 araw pa lang nung mabugbog mo siya. Dapat nga, namamaga pa yun. Kaya nga, sinasabi ko sa'yo na may saaswang talaga yung matandang yun. Oo nga Pero kung sa bagay, yung mga aswang kasi na yan, may langis daw na pinapahid para mabilis gumaling ang mga sugat nila. Maya-maya pa, nakita namin si Aling Tonyang na dumaan at may kausap itong dalaga. Ngayon ko lang din nakita ang dalaga sa lugar namin. Nagmamadali namang lumapit si Ate Ami at Kuya Jason, kaya sumunod ako. Sinigawan nila ang matandang babae nang hawakan nito ang kamay ng dalaga. Hoy tanda, bitawan mo yung kamay niya! Oh, ikaw na naman. May pinag-uusapan lang kami, kaya huwag kang istorbo. Bibitawan mo ba siya o babalian kita ng braso? O sige na, hayaan mo na ang dalagang makaalis. Bitawan mo na siya. Aling Tonyang, baka ho nagmamadali yung babaeng yan kaya bitawan niyo na ho siya. Ano? Hindi ako nagmamadali ha. May pinag-uusapan lang kami. Sasabay sana ako sa kanya papunta sa palengke dahil bagong lipat lang ako dito. May problema po ba? Oo, malaking problema. Ang mabuti pa, magpasama ka na lang kay Elias na pumunta sa palengke. At ikaw na matanda ka, umalis ka na rito. Himala, lumabas ka ng may araw. Sige na nga iha. Kay Elias ka na lang magpasama kasi mabait yan.
Hindi kagaya ng iba dito na masama ang ugali. Hindi naman po sa ganon, Ale. Kasi, kawawa naman ang dalaga. Baka maligaw mamaya. Ay, o sige na iha. Aalis na ako. Sige ho. Salamat po. Ngumiti naman ako sa matandang babae. Pero halos hindi ito makatingin sa akin. Masyado itong mailap. Nang wala na ang matanda, inakbayan ni Ate Ami ang babae at binigyan ng payo. Medyo naguluhan pa ang babae pero diniretso na siya kaagad ni Kuya Jason. Sa totoo lang kasi, dayo din ang matandang yan dito sa amin. Saka huwag kang magtiwala sa kanya kasi kilala siyang aswang dito. Ano? Isa siyang aswang? Wala pa naman nagpapatunay doon. Parang chismis lang kasi nga kakaiba siya. Ang mabuti pa, ihatid na kita sa palengke. Basta iha, huwag kang magpasama sa kanya dahil baka mapano ka. Oo. Samahan mo na siya, Elias. Saka ihatid mo siya sa bahay niya kung saan man siya nakatira. Oho. Nagkakilala kami ng dalagang si Jasmine at nagtataka siyang nagtanong sa akin kung totoo ang paratang nila kay Aling Tonyang. Ginawa ko naman ang lahat para hindi siya maniwala kina Ate Ami at Kuya Jason. Totoo naman talaga na walang nakakita na pumapasan ng tao si Aling Tonyang, kaya hindi siya pwedeng paghinalaan na aswang. Basta ako, kahit ano pang iparatang nila kay Aling Tonyang, hindi ako naniniwala. Pwera na lang kung ako talaga yung makakita. Napansin ko nga rin na may takip yung mukha niya. Pero kaya lang naman kami nagkausap kasi tinanong ko siya at siya naman ang nagboluntaryong sumama sa akin. Mukhang mabait naman yun. Tsaka yung mukha ng matandang yun, wala pang nakakita. Siguro, ayaw niya lang na makita o ano. Hindi ka ba nagtataka kung bakit hindi niya pinapakita ang mukha niya? Hindi naman. Bilang isang tao, ikaw mismo yung bahala kung ano yung gagawin mo sa sarili mo. Tsaka, hindi ako mapanghusgang tao, no? Grabe, ang bait mo naman. Sige, hindi na ako maniniwala na aswang si Aling Tonyang. Huwag kang maniwala kasi wala naman talagang nakakita doon at walang magpapatunay na aswang siya. Marami pa kaming napag-usapan ni Jasmine bago ko siya hinatid sa bahay niya. Hanggang sa makalipas ang 2 linggo, nagulat na lang kami nang makita ang isang bangkay ng batang lalaki sa lugar namin. Wala itong bakas na sinaktan at ang tanging sugat lang nito ay sa kanyang leeg. Nandun din ang nanay ng bata at naikwento niya na magkasama pa raw sila ng anak niya kagabi. Pero nagpaalam itong lumabas at hindi na nakabalik. Kahit isang patak ng dugo, wala ding bahid doon. Dumating naman si Aling Tonyang, kaya itinaboy siya ng matandang lalaki. Kita mo na, Tonyang. Ikaw ba talaga ay may dalang kamalasan dito sa amin? Bakit ba sa akin mo sinisisi ang nangyari sa batang yan? Wala akong alam dyan kung bakit siya namatay. Baka aswang ang uminom sa dugo niya. Paano mo naman nasabi na aswang? Alangan naman na sino. Magagawa bang kagatin ng normal na tao ang batang yan tapos iinumin ng dugo? Magsiuwian na nga kayong lahat. Total, nandito na rin naman ang mga taga-bayan para mag-imbestiga sa nangyari. Mahirap na, baka may matipuan na naman ang aswang dito. Kaya nga tara na, magsialisa na tayo dito. Ikaw, Aling Tonyang, kung wala kang plano umalis dito, bantayan mo lang ang batang namatay na yan. Kuya Jason, tama na ho yan. Ikaw ba, Elias, hanggang ngayon, hindi pa rin ba nagbabago ang tingin mo sa babaeng yan? Hoy, darating ang araw na papalayasin ka ng mga taga-baryo dito sa amin, tanda. Hindi naman kasi tama na ganyan yung pakikitungo nyo sa kanya. Kung totoong aswang si Aling Tonyang, dapat maayos ang trato ng lahat sa kanya nang sa ganon, hindi siya magalit at mangbiktima sa lugar natin.
sa lahat ng mga taong nandito. Ikaw lang talaga ang nag-iisip, Elias. Jason, tama na yan. Hindi naman nakaimik si Jason. Umalis na rin kaagad ang matandang babae, kaya naiwan kami doon na nagtitinginan. Nakita kong tinapik ni Mang Cardo ang balikat ni Kuya Jason. Napahilamos rin ako sa aking mukha. Sobrang nakakaawa kasi ang pamilya ng batang naiwan. Tama naman ang sinasabi ni Elias. Mali talaga tayo. Dapat, hindi natin sila sinasabihan ng harap-harapan na siya ay aswang. Kasi baka mas lalo siyang magalit at mambiktima siya ng sobra. Kaya ako, tinitikom ko na talaga ang bibig ko kasi ayaw kong makain ng aswang. Nakakainis lang kasi. Isipin mo ba naman, 6 na buwan na siya nakatira dito sa atin at sa loob ng 6 na buwan na yan, marami ang namatay. Kung hindi tao, mga alaga nating hayop. Sino naman ang matutuwa doon? Pero hindi pa rin tama na paghihinalaan natin ng basta-basta yung matanda. Kung nakakita ka mo na siya talaga ang may kagagawan, edi maniniwala ako. Palalayasin natin siya kapag mapatunayan na may kinalaman siya doon. Sa tingin mo ba, magpapahuli yung matandang yon? Natural, mag-iingat yun para hindi makita o mahuli. Nagsialisan na ang lahat doon nang dumating na ang mga tao na mula sa bayan para makuha ang bangkay ng bata. Tinitigan kong maigi ang leeg ng bata na may kagat. Alam kong isang matalim na ngipin ang kumagat doon, pero hindi ko malaman kung ngipin yun ng tao o hayop. Nang gumabi naman, narinig ko ang malakas na boses ni Ate Ami na sumisigaw. Nagmamadali naman akong pumunta sa bahay nila at nakita ko siyang nakaupo sa lupa. Duguan rin ang mukha nito. Ate Ami, ano nangyari sa inyo? Ayan! Tingnan mo! Tingnan mo ang malaking ibon na yan! Basta na lang siyang pumasok sa bahay ko. Dumaan siya sa bintana at pinagkakalmot niya ang mukha ko. Ano? Hindi. Hindi na pangkaraniwang ibon yan eh. Bakit ganyan kalaki? Pulang-pula pa yung mga mata niya tapos mahaba yung tuktok. Hindi ako umalis dito sa pagkakaupo sa lupa dahil natatakot ako na baka bigla niya akong habulin at pagkakalmutin ulit. Kanina pa ba siya dyan sa taas ng malaking puno? Oo, nung lumabas ako sa bahay kanina, sumunod din siya sa akin. Tsaka tumapo dyan sa puno. Tatakbo sana ako paalis dito, pero inatake niya ako. Parang ayaw niya akong umalis dito, kaya nakabantay lang siya sa akin. Itataboy natin yung hayop na ibon na yan. Paano mo naman gagawin yon? Baka atakihin ka niyan. Basta ako ang bahala. Titiradurin ko lang siya, sana lang matamaan ko. Kumuha ako ng bato para gawing bala sa tirador ko. Nasapul ko sa mukha ang ibon at lumipad ito papunta sa kinaroroonan ko. Sinundan ko ulit ang pagtirador sa kanya, kaya natamaan ang tuktok niya. Nagulat ako nang maging isa itong nilalang na sobrang payat na may pangit na itsura. Para siyang sigbin na ewan. Paatras din itong tumatakbo, pero sobrang bilis. Anong klaseng halimaw yon? Ewan ko, ngayon lang din ako nakakita ng ganyan. Hindi kaya yan yung sinasabi nilang aswang? Hindi ko rin alam kasi hindi pa ako nakakita ng aswang. Elias, tulungan mo ako. Lumalabo na ang paningin ko dahil sa dugong dumadaloy sa mga mata ko. Tsaka ang hapdi ng mga sugat ko. Halata nga hong malalim yung sugat nyo kasi lumalabas yung laman nyo sa mukha. Bumalik na lang ho tayo sa loob ng bahay nyo at tutulungan kitang magamot yung mga sugat nyo. Maraming salamat sa iyo at niligtas mo ako sa demonyong halimaw na yon. Dahil sa nangyari, kumalat sa lugar namin ang tungkol sa malaking ibon. Lahat din ay natakot na baka sila na ang isunod na atakihin nito. 3 araw pa ang nakalipas.
Nasundan pa ang nangyaring patayan na may kagat sa leeg at pati dun sa pag-atake ng malaking ibon. Nagulat na lang din ako nang niyaya ako ni Ate Ami na pumunta sa kubo ng matanda dahil nagdesisyon na raw ang barangay na palayasin siya. Lumayas ka na lang dito sa lugar namin para hindi na ikaw yung masisi sa nangyari. Oo nga, baka sigbin mo ang ibon na yon na umatake sa akin. Tingnan mo ang nangyari sa mukha ko, Aling Tonyang. Alam ko naman na marami akong sinasabi sa iyo na hindi maganda. Pero pinagsisihan ko na yon. Ikaw talaga may dala ng kamalasan dito sa lugar namin eh. Maawa ka naman. Marami nang namatay dito kaya umalis ka na. Eh bakit ako aalis? Ang lupa na tinitirikan ng kubo ko ay akin. Kaya hindi niyo ako mapapaalis. Pwede ko kayong kasuhan kapag sinaktan niyo ako dito sa loob ng pamamahay ko. Hindi namin gagawin yon dahil nandito kami para makiusap. Aling Tonyang, maawa ka naman sa mga nanay na nawalan ng anak. Ano ba ang nagawa ko? Wala akong ginagawa sa mga yan. Marami ang hindi naniniwala sa sinabi ni Aling Tonyang na wala siyang kinalaman sa mga nangyari. Lahat sila gusto nang mapaalis ang matanda. Nagulat naman ako nang magsalita si Jasmine at kinakampihan nito ang matandang babae. Ayon sa kanya, wala ni kahit sino man ang may karapatan na paalisin ang matandang babae dahil wala silang sapat na ebidensya. Tamang sinasabi ni Jasmine. Noon ko pa sinabi sa inyo na hindi basta-bastang mapapaalis ang matandang yan dito hanggat walang ebidensya. Anong ebidensya pa bang kailangan, ha? Na kumakain siya ng tao. Hindi ako sang-ayon sa pagpapalayas niyo sa kanya. Hindi ba ang usapan sa barangay, hindi pwedeng palayasin ang matanda hanggat merong humahadlang? Isa ako sa hindi makakapayag na papaalisin siya dito. Ako rin, hindi din ako sang-ayon na paalisin siya. Ano bang meron sa matandang yan at pinoprotektahan mo siya, Elias? Hindi ko rin po alam eh, pero wala talagang basehan para tawagin o akusahan natin na aswang si Aling Tonyang. Mas lalo namang nagkagulo ang mga tao dahil sa mga sinabi ko. Hanggang sa sinara na lang din ng matanda ang pintuan ng kubo niya. Galit namang tumingin sa amin si Kuya Jason at nagawa pa kaming iduro. Inawat naman ito ni Ate Ami. Umanda talaga kayo sa akin kapag mapatunayan ko na aswang ang matandang yan, ha? Kayo ang may kasalanan kung sakaling may mamatay pa ulit dito sa atin. Ano naman ho ang kasalanan namin? Hindi ba dapat ikaw ang sisihin dahil masyado mong ginagalit ang matanda? Ang mga aswang, hindi yan ang bibiktima kung hindi niyo papakialaman. Ang narinig ko, tahimik na naman pala ang matanda nung unang dating niya. Pero tinawag niyo siyang aswang, kaya doon nagsimula ang patayan dito. At paano mo naman nalaman yan, ha? Hindi na mahalaga kung paano. Pero malakas ang kutob ko na maitim ang puso mo. Isa kang masamang tao. Sasampalin kitang babae ka! Jason, ano ka ba? Bata lang yan. Huwag kang mananakit. Kuya Jason, kung sasama lang din pala ang loob nyo kapag sinabihan kayo ng masasakit na salita, ang mabuti pa, huwag na kayong sumagot. Ginagawa ko lang naman to para sa lugar natin. Pero kung hindi nyo gusto na protektahan ko ang baryo, sige, simula ngayon, hindi na ako mangingialam. Jason! Jason, sandali! Nagpasalamat naman si Jasmine sa akin dahil nagkaisa ako sa desisyon niya. Hindi na rin lumabas ang matanda sa loob ng kanyang kubo, kaya umalis na rin kami doon. Masaya ako dahil hindi na tuluyan ang pagpapalayas sa matandang babae. Hanggang isang hapon, pumunta ako sa bukid para kumuha ng gulay. Nakasalubong ko bigla ang matandang babae. Medyo natakot pa ako nang makita ko ang suot niyang kulay itim na mahabang damit, tsaka itim din ang belo niya.
May bitbit pa itong malaking kawa. Isinantabi ko ang takot ko, tsaka kinausap siya. Aling Tonyang, mukhang madaming ulam ang lulutuin natin ah. Aba, oo. Alam mo kasi, mas gusto ko ang maraming ulam kesa sa kanin. Ay, salamat nga pala sa inyong dalawa ng dalaga na yon. Kasi humadlang kayo sa pagpapalaya sa akin. Walang ano man ho yun. Sige na, aalis na ako. Ay, Elias, sandali. Bakit naman ho? Gusto ko lang sabihin sa'yo na darating ang araw na sasakupin ng kadiliman ang lugar na to. Nakikita ko yon sa hula ko. Lahat ng mga inosenteng tao dito ay mapapatay. Ano? Tinatakot niyo naman ho ako. Pero halata naman na nagbibiro kayo eh. Aba, hindi ako nagbibiro, Elias. Totoo ang sinasabi ko. Hindi titigil ang mga aswang sa pambibiktima hanggat hindi sila naging makapangyarihan. Gagawin nila ang lahat para lumuhod sa kanila ang mga tao dito. Paano niyo po nalaman ang mga bagay na yan? Basta, maniwala ka lang sa akin. Lahat ng mga sinasabi ko ay totoo. At ilang buwan na lang, magtatagumpay na sila sa kanilang mga plano. Maging wais ka, Elias. Umalis ka sa lugar na to para maligtas mo ang sarili mo. Alam ko naman talaga ho na may aswang eh. Nakita ko mismo pero imposible naman ang sinasabi mong sasakupin nila yung baryo na to. Lahat ng mga imposible ay posible sa mga aswang. Kaya nilang gawin ang lahat para lang maging hari sila. Hoy, Tonyang! Kanina pa ako nandito at nakikinig sa usapan nyo. Bakit mo naman tinatakot si Elias, ha? Siya na nga lang ang naniniwala sa'yo eh. Nagsasabi ako ng totoo. At dahil alam ko na mabait itong si Elias, kaya ko siya binabalaan. Wala rin naman akong pakialam sa iba kahit mamatay silang lahat. Ano ba namang klase yan? Kung gusto mong magbigay ng babala, edi sabihin mo sa lahat ng mga tao na may paparating na panganib. Tignan lang natin kung sino ang maniniwala sa'yo. Nanahimik ang matanda at hinila ang kanyang kawa paalis sa harapan namin. Napailing si Mang Cardo habang sinusundan ng tingin si Aling Tonyang. Sobra akong kinilabutan sa mga sinabi niya at nagpasalamat ako na dumating si Mang Cardo kaya umalis ang matandang babae. Hindi sa nanghuhusgan ako sa pagkatao niya. Totoong hindi ako naniniwala na isa siyang aswang. Pero ewan ko ba at kinikilabutan ako kapag nagkita kami na kaming dalawa lang. Sa tingin ko nga talaga, tama ka na hindi aswang ang matandang yan. Kaya medyo kakaiba siya dahil may sayad talaga to sa utak. Kaya nga siguro no, parang ganun nga rin yung napapansin ko eh. May kakaiba kay Aling Tonyang pero hindi yun dahil sa aswang siya. Kundi parang may diferensya ata talaga siguro yung matandang yun. Alam mo yun na parang mahirapan kang alamin kung ano yung pagkatao niya. Huwag mo nang isipin yon. Siguro, intindihin na lang natin ang matandang yon. Kaya nga po eh. Sige ho, mauna na po ako sa inyo dahil magdidilim na. May hirapan na ako mamitas mamaya ng mga gulay eh. Oh, sige. Kagagaling ko lang dun sa sakahan ko pero sakto naman na padaan na sana ako dito nang makita kong nag-uusap kayo ni Tonyang. Ayun, nakinig daw muna ako. Pero nang marinig ko yung sinabi niya at mukhang natakot siya doon ko na siya sinita. Nakatindig balahibo kasi yung sinabi niya. Sige na. Umalis ka na nang sa ganun ay makabalik ka kaagad. Mabilis kong kinuha ang mga gulay na gusto kong lutuin at ibebenta ko pa yung iba. Madilim na nang makaalis ako doon sa gulayan. Habang naglalakad ako, bigla kong nakita ang isang nilalang na parang dahan-dahan na umikot sa bahay ni Ate Ami. Sinundan ko ito at kitang-kita ko ang paghuli niya sa baboy. At pagkatapos
ay kinagat yun sa liig. Hindi man lang nagsanhi ng ingay ang baboy dahil biglaan ang nangyari. Ate Ami! May pumatay sa baboy mo! Bilisan mo! Dito sa likod! Elias! Anong nangyayari? Ayan! May nilalang na sinisipsip yung dugo ng baboy mong alaga. Isang halimaw! Ano gagawin natin? Hihingi tayo ng tulong sa barangay? Oo, tara na! Nang paalis na kami, itinapon sa amin ng nilalang na yon ang katawan ng baboy sa ngumisi ito. Ang pangit-pangit niya. Sumuot ito sa matataas na damo hanggang sa bigla na lang itong nawala. Napaupo si Ate Ami sa lupa dahil sa galit sa pagkamatay ng alaga niyang baboy. Ayos lang po yan. Ang mahalaga, hindi kayong nabiktima ng nilalang na yon. Pangalawang beses na tong may nakita tayong nilalang. Ano ba kasi silang klaseng nilalang, Elias? At saan sila galing? Hindi ko din alam. Pero klaro na sa'yo na hindi talaga matandang babae ang nambibiktima. Tama ako na hindi siya aswang. Ano? Paano nga pala kung ang matandang yon ay naging ang nilalang na yon? Hindi ba ang mga aswang daw ay may kakayahang magpalit anyo? Ha? Oo, Elias. Kahit na anong sabihin mo, hindi ako naniniwala na inosente ang matandang yon. May kinalaman talaga siya sa nangyayari. Yun ang pakiramdam ko. Lumipas ang isang gabi. Nabalitaan ko na may ilang pamilya ang sinalakay ng mga aswang sa lugar namin. Magdamag akong hindi nakatulog sa sobrang pag-iisip kung sino ba talaga ang dapat sisihin sa mga nangyayari. Lumabas ako ng bahay at umupo sa bakuran namin. Paglingon ko, bigla kong nakita si Aling Tonyang. Nakabelo pa rin siya, pero alam ko na siya talaga yun. Aling Tonyang, bakit ho kayo nandito sa ganitong oras? Delikado po eh. Alam nyo bang may gumagalang aswang ngayon at wala silang pinipili kung sino yung kanilang bibiktimahin? Alam ko na yon, iho. Noon pa man, alam ko nang may masamang nilalang na nakatira dito. Nararamdaman ko ang mga presensya nila, pero hindi ko rin matukoy kung sino. Ano ho bang kailangan niyo sa akin? Hindi ako mapapagod na magbigay ng payo o babala sa'yo. Huwag kang magtitiwala sa kahit sino sa lugar na to dahil maaaring ang aswang ay dito mismo nakatira sa lugar na to. Bakit ho ako lang yung pinapayuhan nyo? Dapat malaman din to ng iba para makapaghanda sila. Mga masasama rin sila, kagaya ng mga aswang. Hindi ko na kasalanan kung ayaw nilang maniwala. Elias, delikado sa lugar na to. Umalis ka na para magawa mong iligtas ang sarili mo habang maaga pa. Nang matapos siyang magsalita, biglang umihip ang malakas na hangin. Lumipad ang belong nakatakip sa ulo at mukha ng matanda. Napatayo ako sa sobrang takot. Ang pangit pala ng itsura niya, kaya siya nagtatago. Para talaga siyang isang aswang. Alam ko na natural lang sa matanda na maging kulubot ang mukha pero bakit ganyan naman po kalalayon sa inyo? Nakakatayo po ng balahibo eh. Huwag mo nang punahin ang mukha ko. Dahil noon pa man, hindi na ako biniyayaan ng kagandahan. Pinanganak akong pangit dahil isinumpa ako ng asawa ng tatay ko. Anak ako ng tatay ko sa kabit niya. Pasensya na po ha pero hindi ko lang po talaga maiwasan na parang nakakatakot po pala yung mukha nyo. Naiintindihan din naman kita. Sa totoo lang, ito rin ang dahilan kung bakit ko tinatago ang itsura ko. Alam ko na nakakadiri, nakakasuka
at nakakatakot ako. Huwag ko kayong mag-alala. Hindi ko ho ipagkakalat na meron kayong mukha na hindi kaaya-aya. Kakaiba ka talaga, iho. Kaya siguro ako napadpad sa lugar na to ay dahil din sa'yo. Po? Balang araw, may ihahandog akong regalo para sa'yo. Kung hindi ka talaga dito aalis. Pero kung aalis ka, hindi ko na yon karapat-dapat na ibigay pa sa'yo. Aling Tonyang, kahit anong mangyari, hindi ko iwan ang lugar na to at ang bahay namin. Maraming alaala ang mga magulang ko sa bahay na yan. Napakabuti ng puso mo. Sa tingin ko, mababait ang mga magulang mo. Kaya kanila napalaki ng maayos at tinuruan ng magandang asal. Pinulot ko ang belo nito at inabot ko yun sa kanya. Hanggang isang araw pa ang lumipas. Nagpatawag ng meeting sa barangay para pagplanuhan kung ano ang gagawin. Nang sa ganon ay mahuli na ang mga aswang. Nag-uusap-usap kami nang dumating si Aling Tonyang at may sinabi itong nakakatakot. Kahit magsanib puwersa pa kayong lahat, hindi niyo magagawang malupig ang aswang. Malalakas ang mga aswang na nakatira sa lugar na to. Kaya sigurado ako na mauubos niyang kainin ang mga tao dito. Ayan ka na naman eh. Bakit hindi ka nalang tumulong sa pag-isip ng paraan kung paano ma-corner ang aswang na yan? E di mas lalo mo kaming pinag-alala at tinakot eh. Hindi ko kayo tinatakot. Nagsasabi ako ng totoo. Sa tingin niyo ba, hindi matalino ang mga yon? Baka nga, hindi niyo alam na may espiya pala siyang nakikinig dito. At imbes na ang aswang ang makorner niyo, kayo pa ang mauubos. Huwag na lang natin kasing pakinggan ng matandang to. Isa pa, sino bang nag-inform sa kanya na may meeting tayo dito? Aling Tonyang, ang mabuti pa ho, umalis na lang ho kayo. Kasi alam mo naman na natatakot sila sa inyo eh. Matakot kayo sa aswang at hindi sa akin. Mas lalo niyo lang po na pinapalala ang sitwasyon ng lahat eh. Aling Tonyang, 2 beses na akong inatake ng aswang sa bahay ko. Kaya pakiusap, huwag ka nang sumabat kung wala ka namang magandang masasabi. Magpasalamat ka at buhay ka pa hanggang ngayon, Ame. Aling Tonyang, ihahatid ko na ho kayo sa kubo nyo. Umuwi na lang ho kayo. Tsaka masama din po sa kalusugan nyo ang matinding init ng panahon. Eh bakit ba ang sama-sama ng tingin niyo sa aking lahat? Si Elias lang naman ang inaalala ko na baka mapahamak siya. Mukhang natipuan mo pa ata si Elias ah. Pakiusap po, Aling Tonyang. Tara na po, ihahatid na po kita. Huwag na pong matigas ang ulo nyo. Ah, oo na. Uuwi na ako. Pero di mo ako kailangang ihatid. Kaya ko ang sarili ko. Paika-ikang naglakad ang matanda, paalis sa barangay. Natapos na rin ang pag-uusap namin. Pero ni isa, walang pumayag na magbantay tuwing gabi. Mas lalo silang natakot dahil sa sinabi ng matanda. Sa huli, wala din na buong plano. Sinayang lang nila yung oras natin. Inaway pa nila sa Aling Tonyang tapos ayaw din pala nilang pumayag sa gagawing plano. Kaya nga napilitan na rin ako kanina na paalisin ang matanda. Kung iisipin, nagmamagandang loob lang naman si Aling Tonyang. Siguro ang kailangan na lang nating gawin, maghanda ng asin at bawang para pangontra sa mga aswang. Kaya hindi ako inaatake ng mga aswang na yan kasi bawat takip silim, nagsasaboy na ako ng asin at bawang. Ay, siya nga pala, yak si Jason, sadyang masama ba talaga ang ugali niyan? Oo, alam mo yung siya yung tipo ng tao na palabiro pero nakakainis. Kita mo, tinukso pa sa akin si Aling Tonyang. Kaya nga baka nga totoong may pagtingin sa iyo ang matandang yun. Kaya ganyan na lang siya kung mag-alala sa iyo. Hala ka! Ikaw talaga, oo. Sa edad niyang yun, makakaramdam pa siya ng ganun. Siguro nababaitan lang siya sa akin kasi ako lang yung hindi umaaway sa kanya.
Biro lang naman. Si Ate Ami kawawa din. Ilang beses nang sinalakay ng aswang. Tsaka kayo pa talagang dalawa ang nakakita sa mga aswang na yun. Ang pangit kayo ng itsura ng aswang. Talaga? Ako kasi hindi pa nakakita ng ganun eh. Nang naghahanda na ako ng hapunan ko, nagulat naman ako nang may kumatok sa pintuan. Dali-dali kong binuksan yun at bumulaga sa akin si Aling Tonyang na walang belo. Napaatras pa ako sa sobrang gulat nang makita ang mukha niya. Pero sa huli, pinilit ko na lang din na ngumiti sa kanya at hindi ko pinahalata na medyo kinikilabutan ako. Magandang gabi ho, Aling Tonyang. Napasyal po kayo. Asensya ka na sa istorbo at mukhang nagulat pa kita. Ay, ano kasi? Ngayon ko na ibibigay ang regalo ko sa'yo. Yun ba? Ano po ba yun? Ito, iho. Isang kwintas. Kwintas na may pulang pendant? Para naman po saan yan? Ang ganda naman po nito. Para yan sa proteksyon mo. Malaki ang maitutulong niyan para malayo ka sa kapahamakan. Isa pa, ikaw na lang ang aasahan ng lahat para maligtas mo sila. Gamitin mo yung kwintas para mailigtas mo ang mga taga-baryo. Ho? Paano ko naman ho ito gagamitin? Kapag may aswang na sumalakay sa'yo o may sinalakay ang aswang, ipakita mo lang ang kwintas na yan at doon gagana ang kapangyarihan niyan. Sigurado ho ba kayo? Oo, siguradong sigurado ako. Sige na, isuot mo na yung kwintas. Sige ho. Maraming salamat ho dito sa proteksyon na binigay niyo. Kinaumagahan, nagkita kami ni Jasmine at napuna nito ang kwintas na suot ko. Nagdadalawang isip pa ako kung dapat ko bang sabihin sa kanya na bigay ito sa akin ng matandang babae. Pero nang siya na mismo ang bumanggit sa pangalan ni Aling Tonyang, nagtaka din ako kung paano niya yon naisip. Paano mo naman naisip na galing to sa kanya? Kasi nakita kong suot niya yan nung nakaraang araw, dun sa may barangay. Kaya pala. Hindi ko nga alam kung totoong para daw to sa proteksyon sa aswang eh. Tinuruan ka ba niya kung paano mo gagamitin yan? Ang sabi niya sa akin, kapag raw may aswang na sumalakay sa akin, ipakita ko lang. Saka doon na raw gagana yung kapangyarihan ng kwintas na to. Tama yun. Mas mabuti na rin na may ganyan ka para may panangga ka sa mga masasamang nilalang na nakapaligid sa'yo. Sa tingin mo ba tunay to? Bakit kaya sa akin ito binigay? Siguro tunay yan. Tsaka siguro ikaw yung binigyan yan kasi nakikita niyang ikaw ang karapat-dapat na magmay-ari niyan. Mabait ka kasi, tsaka may mabuting puso. Ang tawag kasi dyan, anting-anting. Anting-anting? Nakakarinig na ako ng ganyan pero di ba yung mga ganyang gamit mga sinaunang panahon pa? Sinaunang panahon na nag-e-exist pa rin hanggang ngayon. Nakasalubong naman namin si Mang Cardo at may dala itong sprayer para sa palay. Kung hindi ako nagkakamali, galing siya sa kanyang palayan. Napangiti ito habang nakatingin sa amin ni Jasmine. Alam ko naman ang ibig sabihin ng ngiti niya. Yun bang tinutukso niya kami sa isa't isa. Patagal ng patagal. Nagiging malapit na kayo sa isa't isa, no? Nagkataon lang po na nagkita kami ni Elias. Ikaw talaga. Masyado ka naman defensive. Ika nga nila. Wala namang ibig sabihin yung sinabi ko pero kung nakakatuluyan kayong dalawa bagay na bagay kayo. Nako, sa ganda ba naman ni Jasmine imposible ho na papatol siya sa akin. Mambubukid lang naman po ako. Gwapo ka rin naman kaya bagay lang kayong dalawa. Ay sige na, baka nakakaabala na ako sa inyo. Kailangan ko nang umalis. Sige ho. Nagkatinginan kami ni Jasmine
sa kasabay na tumawa nang makaalis si Mang Cardo. Pareho rin kaming nahihiya sa isa't isa. Binalik ko na lang ang usapan sa anting-anting na binigay sa akin ni Aling Tonyang. Kinuha ko yun sa leeg ko, saka pinahawak sa kanya. Ramdam ko ang lakas ng enerhiya ng anting-anting na to. Grabe, kakaiba din no? Paano mo naman yung nararamdaman? Basta, itago mo yan ng maayos na hindi mananakaw o makukuha ng iba. Kasi sigurado ako na maraming magkaka-interest dyan. Lalo na kapag malaman nilang panlaban yan sa aswang. Ay, teka nga pala, bakit ganyan na lang kayo ka-close ni Mang Cardo? Mabait kasi yung matandang yan, saka masipag. Madalas kami magkasama dun sa bukid. Mga 1 taon na rin siguro nang lumipat siya dito. Nauna lang siya ng kaunti kay Aling Tonyang. Lumipat lang siya pero may sakahan siya dito? Kasi ang lupa na yan ay binili niya sa matandang kaibigan niya. Nung namatay yung kaibigan niya, siya na yung nag-asikaso. Tsaka yung matanda na yun din yung nagdala rin sa kanya rito. Ah, ganun ba? Hindi ko naisip na tanggalin sa leeg ko ang anting-anting na binigay sa akin ni Aling Tonyang. Isang araw naman, nakita kong nagtitipon sa tindahan sina Ate Ami. Pumunta din ako doon para makinig kung ano ang latest chismis na nagaganap sa barangay. 2 araw din ang lumipas na hindi nagpaparamdam ang mga nilalang na yon at wala ding nabibiktima. Halika rito, Elias. May tanong kami sa'yo. Ano naman ho yun? Ikaw talagang lalaki ka. Palihim ka palang pumuporma doon kay Jasmine, ha? Si Mang Cardo ang nagkwento sa amin na nahuli daw niya kayong nag-uusap. Ito talagang si Mang Cardo, sinabi pa talaga dito. Kasi, bagay na bagay naman talaga kayo. Ang gandang bata ni Jasmine, tapos ikaw, gwapo ka naman. Tigawan mo na kasi. Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Oo nga naman. Saka yung mga titigan nyo sa isa't isa, iba din kasi. Halata masyado na pareho kayong nagkakagustuhan. Ha? Nako, hindi po yun totoo. Magkaibigan lang po talaga kami ni Jasmine. Talaga lang ha. Makabalang araw, magulat na lang kami na nobya mo na siya. Sandali nga. Saan naman galing ang kwintas mo na yan? Kakaiba ang tali niya na. Parang gawa sa lubid. Ito ho? Galing po ito kay Aling Tonyang. Bigay niya po ito kasi daw panlaban to sa mga aswang. Natataboy daw nito yung mga masasamang nilalang eh. Totoo ba yan? Yun po yung sabi niya sa akin. Ito naman si Elias. Ang dali talagang maniwala sa matanda na yun. Sa edad kong to, wala pa akong narinig na kaya magtaboy ng kwintas ang aswang. Meron po itong pulang pendant. Teka, papakita ko nga po pala sa inyo. Huwag na, Elias. Alam mo naman na parang may sayad ang matandang yun pero naniwala ka rin sa kanya. Balik mo yan dahil baka yan pa yung magpapahamak sa'yo. Oo nga, Elias. Sa susunod, kung ano ang ibigay niya sa'yo, huwag mong tanggapin. Hindi mo naman siya gaanong kakilala para magtiwala ka sa kanya ng ganon. Pero kasi, ang sabi ni Jasmine, totoo din daw na para to sa proteksyon eh. Ano ba sila? Albularya? Manggagamot? Kung hindi manggagamot ang magbigay sa'yo, hindi yan totoo. Baka kamo yan pa yung dahilan para habulin ka ng mga aswang eh. Tignan niyo po kasi muna. Tako, ayaw ko. Hindi ako interesado na makita yan. Uuwi na ako sa amin at magpapakain pa ako ng mga manok ko. O siya, yan na kayo. Ako nga rin eh. Gusto ko din na kumain ng almusal. Susunod ako sa inyo. Elias, ibalik mo yan sa matanda. Ayokong mapahamak ka ng dahil dyan. Isang gabi, pumunta ako sa bahay ni Jasmine para yayain siyang gumala. Baka sakaling makasalubong ko ang aswang. Gusto kong makita kung totoo ang sinasabi ng matandang babae na yon sa akin. Nang makarating ako sa bahay ni Jasmine, nakita ko siyang may kalaban na aswang. Kagaya ng sinabi sa akin ng matanda noon, inilabas ko ang kwintas
At basta na lang umilaw yon ng nakakasilaw. Aswang! Tignan mo tong anting-anting ko! Elias, nandito ka? Kanina pa kami naglalaban ng aswang na to, pero ang lakas niya. Tignan mo ang aswang. Umaatras siya habang tinatakpan yung kanyang mga mata dahil sa silaw na nanggagaling sa anting-anting. Isa lang ang ibig sabihin nun. Takot siya sa anting-anting at totoo nga na may kapangyarihan ang bagay na yan. Hindi nga nagsisinungaling si Aling Tonyang. Tunay nga ang proteksyong ito. Nawala na ang aswang. Sigurado ako na matatakot na siyang mambiktima, lalo nang alam niyang may katapat na siya. Jasmine, bakit nga pala ganun ka kagaling makipaglaban? Nagtatumbling ka pa sa ere tapos parang lumulutang ka habang nilalabanan siya. Ano? Bakit naman ako lulutang sa ere? Dati kasi akong nagkakarate, kaya may alam talaga ako sa laban. Pasensya ka na, hindi ko nasabi ka agad sa'yo. Ikaw naman kasi, hindi ka nagtatanong. Nakita ni na Ate Ami to kanina at hindi sila naniniwala na may kapangyarihan to. Pinagtatawanan pa nga nila ako kasi nagpapaniwala daw ako kay Aling Tonyang. Siguro hindi sila maniniwala. Pero ang mahalaga, alam mong tunay yan. Elias, pwede mong iligtas ang baryo na to gamit ang anting-anting na yan. Dapat nilang malaman na may kapangyarihan ako para hindi na sila matakot sa mga aswang. Wag! Kung maaari, ilihim mo na lang muna ang bagay na yan. Kasi marami ang kukuha dyan kapag may makaalam na tunay ngang nagpapataboy yan ng aswang. Sige. Sobrang saya ko dahil meron na akong bagay na pangontra sa mga aswang. Malakas na ang loob kong lumabas tuwing gabi dahil alam kong wala na akong dapat nakatakutan. Kinaumagahan naman, nakita ko si Kuya Jason na nagkakape sa tindahan ni Marimar. Lumapit ako sa kanya, pero kaagad itong lumayo sa akin. Kuya Jason, dito pa kayo nagkakape sa tindahan. Ang mahal-mahal dito eh. Wala kang pakialam. Ho? Biro lang naman. Alam nyo, may kukwento po ako sa inyo. Ako na pala magbabantay sa mga aswang tuwing gabi. Ano? Lalapain ka lang ng mga yun, kaya huwag ka nang mag-abala. Halata naman na duwag ka din kagaya ng iba. Hindi ako duwag. Mamayang gabi, sisimulan ko na pagbabantay sa baryo natin. Baka naman yung pinagmamalaki mo yung anting-anting na binigay sa'yo ng matanda. Nako, huwag ka na mag-abala pa. Napansin ko lang ho na parang hindi magandang mood nyo ngayon. Galit ho ba kayo sa akin? Bakit naman ako magagalit sa'yo? Naiinis lang ako sa pangyayaring to dahil wala man lang ginagawa mga taga-bayan para matulungan tayo sa problema. Lumalala na yung patayan at dumadami na rin ang nasisiraan ng ulo. Isa ka na doon, Elias. Ang aga-aga nandito ka na kaagad, Jason. Siguro, makikinig ka na naman sa mga chismis, ano? Para maipasa ka sa amin ni Mang Cardo. Isa ka pa. Maiwan ko na nga kayong dalawa. Oh, napano yun, Elias? Aba, ewan ko. Parang wala sa magandang mood si Kuya Jason eh. Pati ako nasungitan niya tuloy. Nako, alam ko na kung bakit yan nagkakaganyan. Siguro, hiniwalayan niya ng babae niya. Paano ba naman? Yung babae kasi, may asawa at anak na. Baka mas pinili ng babae ang pamilya niya kesa dyan. Kayo talaga Ate Ami, ang dami niyo po talagang alam. Ay nako, sa chismosa kong to, hindi ko pa ba malalaman ang tungkol sa bagay na yan? Wala talagang maitatago sa akin. Baka may makarinig sa inyo at parating nila kay Kuya Jason. Abay wala akong pakialam. Tsaka ilang araw ko na rin naman napapansin na nagkakaganyan si Jason. Inom nga yan ng inom tuwing gabi, kaya nag-aalala sa kanya si Mang Cardo. Himala, wala si Mang Cardo dito ngayon ah. Baka nasa sakahan niya. Ay, siya nga pala. Bakit suot mo pa rin hanggang ngayon ang kwintas na yan? Wala ka bang plano na isoli yan dun sa matanda? Huwag na ho muna, baka sumama pa yung loob sa akin nun. Isipin niya na hindi ko nagustuhan tong kwintas sa binigay niya sa akin. Ay, o sige, ikaw ang bahala. Nang sumapit naman ang hapon, kakauwi ko lang galing sa bukid. Mga 3:00 yun ng hapon bago ako nakarating sa bahay. Nabigla ako sa pagdating ni Ate Ami sa bahay at gusto niyang mahiram sa akin
ang kwintas na binigay ni Aling Tonyang. Nahihiya din naman akong huwag ibigay yun sa kanya. Kailan niyo naman ito babalik sa akin, Ate Ami? Mamayang mga 5:00 ng hapon. Gusto ko kasing ipakita to sa anak ko. Huwag kang mag-alala. Ipapakita ko lang naman yan sa kanya. Anak? Di ba wala naman ang anak niyo dito? Umuwi siya kahapon. Ay, sige na Elias. Hiramin ko lang muna sandali ha. Oo, pero kapag matapos na ninyong gamitin, pakibalik na lang ho sa akin kaagad. Baka kasi mapansin ni Aling Tonyang na hindi ko suot yan at magalit pa siya sa akin. O sige, ibabalik ko yan kaagad. Hinintay ko si Ate Ami sa bahay hanggang sa sumapit ang 5:00 pero hindi ito dumating. Nang dumilim na, bumisita si Jasmine sa bahay. Napansin nito na hindi ko suot ang anting-anting. Kaya nagtaka siya at nagtanong sa akin. Sinabi ko naman sa kanya na pinahiram ko yon kay Ate Ami, kaya sobra siyang nabigla. Ang sabi niya kasi ibabalik din naman niya kaagad kasi ipapakita lang naman yun sa anak niya. Pero hanggang ngayon hindi pa siya pumupunta dito. Nakakahiya naman na kunin ko yun sa kanya dahil baka anong isipin niya. Bakit mo naman kasi pinahiram? Hindi ba ang sabi sa'yo, ingatan mo yun at huwag mong hayaan na makuha ng iba? Ikaw talaga, hindi ka kasi nakikinig Nahihiya ako dun kay Ate Ami. Tsaka matagal nang pinagsamahan namin nun. Baka anong isipin niya kapag tumanggi ako. Wala ka nang pakialam kung anong iisipin nun. Ang dapat mo kasing ginawa, inangatwiran ka para maprotektahan mo ang kwintas na yun. Para hindi na tayo magtalo, ang mabuti pa, puntahan na lang natin si Ate Ami sa bahay niya ngayon. Nandun din naman yung anak niya raw . Paano kung dinala pala yun ng anak niya? Lagot ka talaga kay Aling Tonyang. Binigyan ka na nga ng proteksyon, nagawa mo pang ipamigay sa iba. Pinuntahan namin si Ate Ami sa kanilang bahay ng gabing yon. Nahalata kong galit na galit si Jasmine sa akin dahil halos hindi niya ako magawang tingnan o kausapin man lang. Alam ko naman na nag-aalala siya sa akin. Pero alam ko rin na hindi ako tatraidorin ni Ate Ami dahil kilala ko talaga ang ugali nito. Nagulat pa si Ate Ami nang makita kami. Merong dahon na tinatapal si Ate Ami sa kanyang ulo. Ate Ami, pasensya na talaga sa istorbo ha. Ay, walang anuman. Pumasok muna kayo dito sa loob. Sige ho. Tara Jasmine, dito na tayo mag-usap sa loob ng bahay nila. Hindi na po kami magpapaligoy-ligoy pa. Kaya po kami naparito ay nang sa ganon, mabawi namin sa iyo ang kwintas. Kwintas? Oo, yung kwintas na hiniram nyo sa akin kanina sa bahay. Mga 3:00 ho ng hapon . Yun yung sabi nyo sa akin, pagka 5:00, ihatid nyo po yun sa akin. Pero hindi naman ho kayo dumating, kaya ako na po yung pumunta dito. Kailangan ko na ho kasi yun . Anong kwintas ang tinutukoy nyo? Yung kwintas po na binigay ni Aling Tonyang sa akin, imposible ho na makakalimutan yung hiniram nyo sa akin yun. Ibalik nyo na po sa amin yun kasi kailangan yun ni Elias. Ay, teka nga sandali. Naguguluhan naman ako sa inyong dalawa. Bakit sa akin yung hinahanap? Hindi ko naaalala na pumunta ako sa bahay mo, Elias. Tsaka, hiniram ko yun. Nako, ano naman ang gagawin ko doon? Pero kayo talaga yung pumunta sa bahay. Ang sabi nyo pa sa akin, gusto mong ipakita yun sa anak mo. Aba, Elias, huwag mo akong sinisisi sa pagkawala ng kwintas na yon. Wala akong pakialam doon at hindi ko yun hiniram sa'yo. Buong araw akong nandito sa bahay kasi sumasakit ang ulo ko. Ano ho? Ate Ami, parang ahawan nyo na. Ibalik nyo na ho sa akin yun. Ano nga ang ibabalik ko? Wala nga sa akin. Tsaka hindi umuwi ang anak ko. Nasa ibang bansa yon at nagtatrabaho. Baka naman nagkamali ka lang. Hindi ako pwedeng magkamali. Ikaw talaga yun . Sige nga, kung ako nga talaga ang nanghiram, ano naman ang gagawin ko doon? Ewan ko sa inyo. Nagtaka nga ako nung bakit bigla kang nagka-interest doon pero pinahiram na lang kita kasi nahihiya din ako sa'yo.
Wala nga talaga sa akin ang kwintas na yon. Ay, Diyos ko naman, Elias. Patawarin mo ko, pero wala talaga sa akin yon. Elias, mukhang nagsasabi nga ng totoo si Ate Ami. Ang mabuti pa, umuwi na lang tayo. Pero, Jasmine, gusto kong mabawi yung kwintas. Paano mo naman yun babawiin? Wala nga sa kanya. Umuwi na lang tayo. Dali! Hinila ako ni Jasmine para umalis doon sa bahay ni Ate Ami. Nagtaka naman ako dahil biglang nagbago ang desisyon niya. Kani-kanina lang, siya ang may kagustuhang makuha ang kwintas. Pero ngayon, nagmamadali na siyang bumalik sa bahay. Nang makarating kami sa bahay, doon naman niya ipinaliwanag sa akin kung ano ang kanyang napuna kay Ate Ami. Ano na naman ba yung nagpabago sa desisyon mo? Hindi ba gusto mo rin na mabawi ko yung kwintas na yun? Napansin ko kasi kanina na totoong hindi niya alam ang nangyayari. Malakas ang kutob ko na ginamit ng aswang si Ami para makuha ang kwintas sa'yo. Ano? Paano naman nila yung gagawin? Pwede silang magsagawa ng ritual para makontrol ang pananalita at kilos ng tao. Pwede rin na maipainom silang gayuma sa isang tao para mapasunod ito sa kagustuhan nila. At yun ang nangyari kay Ate Ami. Ano? Pero sino naman kaya yung aswang na gumawa nun? Hindi ko rin alam. Pero sa nakikita ko, ang nilalang na paatras kong maglakad ay tinatawag na aswang na Alan. At ang aswang naman na humihigop ng dugo ng tao ay aswang na Maranhig. Paano mo naman nalaman ang pagkakaiba nila? Marami akong alam tungkol sa mga aswang, Elias. Pero ang isipin natin ay kung paano natin mahahanap ang kwintas na yun. Hindi nila pwedeng itapon ang kwintas o sirain dahil sagrado yun. Ang maggagawa lang nila doon ay ilibing sa lupa para hindi ito mahanap. May hirapan tayong hanapin yun. Hindi natin mahanap yun ng tayo lang. Kakailanganin natin ang tulong ni Aling Tonyang. Kinaumagahan naman, sumama si Jasmine sa akin na pumunta sa bukid. Nakasalubong ulit namin si Mang Cardo na may bitbit na pala. Ngumiti lang siya sa amin, saka nagsimulang maglakad paalis. Pero bigla naman itong tinawag ni Jasmine. Mabilis na napalingon sa amin ang matandang lalaki. Bakit ha? Nagmamadali kasi ako Bakit humay pala kayong dala? Saan kayo nanggaling? Doon sa sakahan ko. Naghukay kasi ako ng lupa doon para taniman ng mga gulay Pagod na nga ako at nagugutom na rin. Ganun ho ba? Oh, sige. Mauna na ako sa inyo ni Elias ha. Sige ho, pasensya na po sa abala. Ayos lang iho. O siya, ayos na ako. Iba talagang matandang yun, no? Sobrang masipag. Alam mo, kulang na lang 24 oras kung magtrabaho sa sakahan niya Sinabi mo pa. Simula nung dumating siya dito, ganyan na talaga yan. Alam mo na, sarili niya lang yung binubuhay niya pero kailangan niya raw magtrabaho para kung sakaling manghina na siya, di meron siyang naitabing pera para sa panggastos niya sa sarili niya. Tama nga naman. Kakaiba din ang mindset ng mga matatanda, no? Oo, wala na raw din kasi siyang pamilya Ganun ba? Tara na, punta na tayo sa bukid. Sige. Nang sumapit naman ang gabi, biglang dumating si Aling Tonyang sa bahay. Medyo kinabahan pa ako dahil naiisip ko na baka hanapin niya sa akin ang kwintas. Nagulat pa ako nang bigla niyang dinukot ang kwintas mula sa kanyang bulsa at pinakita niya yon sa akin. Paano niyo po yan nahanap? Abay, syempre. Ako ang nagmamay-ari nito. Kaya alam ko kung saan ito mahahanap. Sa susunod, huwag mong ipagkatiwala sa iba ang tungkol sa kwintas na yan. Naiintindihan mo ba? Pati po ba kay Jasmine? Hindi ko rin ba sasabihin sa kanya na nahanap ko ng kwintas? Kahit na kanino. Mabuti nang ikaw na lang ang may alam na nasa sayo ang kwintas. Isang pagkakamali
na pinahiram mo yan. Ang bagay na yan ay hindi pinapahiram, Elias. Oo, nagsisisi nga ho ako na pinahiram ko yun kay Ate Ami. Pero pwede niyo po bang sabihin sa akin kung paano niyo po yan nakita? Nakita ko lang yan sa isang bakanting lote na nakalibing. Sa tingin ko, ginawa niya yon para hindi ito mahanap. Ang hindi niya alam ay may kakambal ang kwintas na to, kaya mahahanap ko pa rin kahit saan nila ito itapon o ilibing. Ang sabi ni Jasmine, baka raw ginamit ng aswang si Ate Ami para makuha tong kwintas. Mukhang tama nga naman. Kaya nga, sinasabi ko sa'yo na huwag kang magtiwala kahit na kanino. Dahil baka sa susunod, si Jasmine naman ang gagamitin nila para muling makuha yan sa'yo. Oo, maraming salamat po at pinagkatiwala niyo po ulit sa akin yung kwintas na to. Wala akong magagawa dahil ikaw ang may karapatan na humawak sa kwintas na yan. Ikaw ang bagong tagapangalaga niyan at ang kakambal niyang kwintas ay ibibigay ko lang sa'yo kapag nagawa mong talunin ang mga aswang dito. Ano naman po yung mangyayari kapag nagsama yung magkakambal na kwintas? Magiging makapangyarihan ka, pero mawawala ang bisa ng kapangyarihan ng kwintas kapag ginamit mo ito sa kasamaan. Hindi ka maaaring maging mapagmataas at maging isang mayabang. Oo, tatandaan ko po lahat ng mga sinabi niyo sa akin. Itinago ko nga ng maayos ang anting-anting para walang makakita doon. Hanggang isang araw, nakasalubong ko si Jason. Bigla nitong natanong ang tungkol sa kwintas ko. Nakakagulat dahil noon pa man, hindi na siya interesadong makita yon. Kagaya ng pinag-usapan namin ni Aling Tonyang, nagsinungaling ako na nawawala yon at hindi mahanap. Sayang naman kung nawala lang yon. Di ba nga ikaw ang nagsabi ng isang proteksyon yun sa aswang? Nakalimutan ko kasi kung saan ko nilagay eh. Hayaan mo na yun. Kung sa bagay, baka tama naman kayo na isang kabaliwan na naniwala ako dun sa matandang yun. Mabuti naman at nagising ka na rin sa katotohanan sa wakas. Oo, ayaw ko rin naman na isipin yung nasisiraan na rin ako ng ulo kagaya sa nangyari dun kay Aling Tonyang. O siya, kapag mahanap mo yung kwintas, patingin ako ha. Ipapakita natin dun sa albularyo kung tunay nga na proteksyon yun. Ah, sige ho. Sasabihan ko ho kayo kaagad. Hanggang sa isang hapon, bigla na lang akong hinila ni Ate Ami papunta sa kanilang bahay. Meron daw siyang importanteng sasabihin sa akin. Kaagad niyang nilak ang pinto, saka ipinagtapat niya sa akin ang totoo tungkol sa ginawa sa kanya ni Mang Cardo. Ano ba kasing ginawa niya sa inyo? Ginahasa niya po ba kayo? O ano? Hindi. Kasi 'di ba, nung isang araw, pumunta kayo ni Jasmine dito sa bahay at hinahanap niyo yung kwintas. Naaalala ko na ang nangyari sa akin nung araw na yon. May kasalanan talaga si Mang Cardo. Bakit nga ho? Anong ginawa niya? Kasi, nung umagang yun, pumunta siya dito. Tapos, may pinainom siya sa akin. Ang sabi niya, gamot daw yun para mawala ang sakit ng ulo ko. Meron pa nga siyang ginawa na kakaiba na parang may binibigkas na hindi ko naiintindihan. Nahilo ako bigla at pagkatapos nun, hindi ko na alam ang nangyari. Sa tingin niyo po ba may ginawa talaga siya para mawala ka sa tamang katinuan? Sa tingin ko, meron. Malakas din ang kutob ko na baka aswang ang matandang lalaki na yun. Mabuti na lang ho at naalala niyo pa. Oo, kasi iniisip ko talaga kung paano ko kinuha ang kwintas na yon. Tsaka wala naman akong pakialam kung para saan yon. Basta, mas maigi siguro na tanungin na lang natin si Mang Cardo. Wag! Ako na po yung gagawa ng paraan para malaman natin ang pagkatao niya. Pero, imposible na isa siyang aswang. Ewan ko, pero ito lang ang masasabi ko, Elias. Nung dumating ang matandang yan dito, may napapansin talaga akong kakaiba sa kanya. Pero hindi ko pinupuna
kasi akala ko normal lang yon. Ano naman po yung napapansin niyo sa kanya? Yung itim niyang singsing. Tapos, palaging may dalang langis kahit saan magpunta. Nakapag-isip-isip din ako dahil sa sinabi ni Ate Ami. Nang gumabi, nagulat ako nang biglang dumating si Mang Cardo. Ang kwintas ko ay nasa loob lamang ng bulsa ko para madali kong mahugot kung sakaling may mangyayari. Ang ikinagulat ko pa, biglang naging aswang si Mang Cardo sa harapan ko at galit na galit ito sa akin. Kayong wala na sa iyo ang kwintas. Wala ka ng laban sa akin. Pwisit kang lalaki ka! Kayo yung nilalang na nakita kong sumisipsip ng dugo ng baboy na Ate Ami. Oh, ako ang aswang na maranhig. Kaunti na lang sana at magtatagumpay na ako maangkin ang lugar na to. Pero dumating ka at ang litek na matandang yun. Ikaw pa ang gagamitin niya para matalo kaming mga aswang. Walang nga kayo. Tama nga hinala ni Ami na may kinalaman kayo sa nangyari sa kanya. Ginamit niyo siya para makuha sa akin yung kwintas. Naging matalino lang ako, Elias. Papatayin na kita ngayon at isusunod ko na ang amin na yun. Naghanda siya para sumalakay sa akin. Kaya mabilis kong kinuha ang kwintas sa loob ng bulsa ko at pinakita yon sa kanya. Bigla na namang umilaw ang kwintas, kaya nasilawan ang aswang. Sa pagkakataon na yon, biglang dumating si Aling Tonyang. Hindi! Ilayo mo sa akin ang kwintas na yan! Paano mo yan nahanap? Ako ang nakahanap niyan at hindi si Elias. Nararamdaman ko na susugurin mo siya ngayon, kaya ako naparito. Noon pa man, nakikita ko na sa hula ko na ikaw ang aswang na pumapatay sa lugar na to. Mga walang hiya kayo! Malas mo lang dahil mas matalino ako kesa sa'yo, aswang na maranhig. Isa lang akong manghuhula, pero malakas ako. Hindi ka mananalo sa akin hanggat hawak ko ang kwintas na to. Oo nga, tama ka. Pero papatay ko ang babae maghuhula na to. Mabilis niyang sinalakay si Aling Tonyang, kaya tumalsik naman ang matandang babae. Nasugatan si Aling Tonyang sa tiyan nang bigla niya itong kalmutin. Tumakbo ako sa kanilang kinaroroonan at tinutok ko ang liwanag ng kwintas sa mga mata ni Mang Cardo. Nang hindi nito nakayanan ang silaw na nagsisimula doon sa anting-anting, kaagad itong tumakas. Kahit iilan pa sila, hindi kanila matatalo, Elias. Oho, gagamutin na po muna natin yung sugat nyo. Ito ang kakambal ng kwintas. Gamitin mo yan para kahit magsanib ng puwersa ang mga aswang, hindi sila mananalo sa'yo. Maraming salamat po. Huwag kang mag-alala sa akin. Ako na ang bahala sa sarili ko. Meron akong sariling gamot sa bahay na madaling magpapahilom sa mga sugat ko. Pero mukhang malalim ho yung sugat nyo. Sigurado po ba kayo na kaya nyo pang bumalik sa kubo nyo? Oo, kayang-kaya ko pa. Kinaumagahan, sinabi ko sa lahat na isang aswang si Mang Cardo. Naniwala naman sa akin si Ate Ami, kaya nagkaisa kaming lahat na sugurin ang matanda. Kasama ko rin si Jason ng araw na yon. Marami pa sana ang hindi naniwala. Pero nang maabutan namin na wala na ang matanda sa bahay niya, dun lang din sila nag-isip kung bakit ito tumakas. Sigurado nga talaga, Elias. Isang aswang si Mang Cardo kaya siya tumakas. Oo, aswang talaga siya. Kung marami pa ang hindi naniniwala sa sinabi ko, ngayon na mismo ang patunay. Basta ako, noon pa man, malakas na ang kutob ko na may itim na lihim ang matandang yon. Anak nang, siya lang pala ang aswang dito pero kung sino-sino ang tinuturo natin.
Inutulang tayong lahat ng lintik na yudiputang Mangkardo na yon. Ang mahalaga, makakampante na tayo na wala na ang aswang dito. Malaya na tayong makapag-alaga ng mga hayop dahil wala na ang aswang na sumisip-sip ng dugo nila. Pero hindi pa tayo nakakasigurado kung hindi siya babalik. Kailangan pa rin natin mag-ingat. Oo, magdoble ingat tayong lahat. Marami ang nagpasalamat sa akin dahil nahuli ko na isang aswang si Mangkardo. Pero ang pinoproblema naman ng lahat ay baka bigla itong bumalik at gumante. Hanggang makalipas ang isang araw, may dumating na sulat para kay Jason. Palabas na sana ako ng bahay para ihatid yon sa kanya. Pero saktong dumating naman si Jasmine. Jasmine, bakit ka nga pala naparito? Nandito ako para makiusap sa'yo. Manmanan natin si Jason. Ha? Bakit naman? Malakas ang kutob ko na may lihim ang lalaking yun. Ano? Aalis nga sana ako ngayon para ihatid ang sulat na to sa bahay niya. Mamayang gabi na natin ihatid. Nang sa ganon, palihim rin tayong makamanman sa kanya. O sige. Nang sumapit na ang gabi, nagkita na kami ni Jasmine para pumunta sa bahay ni Jason. Meron din akong dalang asin at bawang na pangontra sa aswang kahit na may anting-anting na ako. Nang makarating kami doon, nagmanman muna kami saglit. Saktong dumating naman si Jason sa kubo niya at may bitbit na katawan ng tao na walang malay. Ito na, lumabas ka na dyan. Ang bilis mo naman, iho. Sinasabi ko na nga ba na maaasahan kita. Kailangan ko ang dugo ng taong yan para lalakas ako nang sa ganon malabanan ko ang Elias na yan. Ano ba kasi pumasok sa utak nyo at bigla nyo siyang sinugod? Nabuko ka tuloy. Magpasalamat ka at nakatakas ako. Kung hindi, ilalaglag din kita sa kanila. Sasabihin ko na ikaw ang aswang na Alan na siyang kasama ko sa pambibiktima dito. Oo na. Kaya nga lahat ng gusto nyo sinusunod ko ha. Pero maglaylaw na muna tayo ngayon sa pambibiktima. Mapapatay tayo ni Elias kapag nahuli niya tayo. Oo, akin ang taong yan at nang mahigop ko ng kanyang dugo. Bigla namang sumigaw si Jasmine sa tabi ko at nagpakita ito sa dalawang aswang. Gulat na gulat pareho ang dalawang aswang, lalo na nang makita rin nila ako. Sabay silang nagpalit anyo bilang aswang, kaya hinanda ko ang kwintas ko, asin at bawang para panlaban sa kanila. Elias, ang lakas ng loob mo na sumugod dito dahil may kapangyarihan ka na. Isa ka rin palang aswang? Walang ya. Kunwari kapag galit na galit kay Mangkardo, yung pala pare-parehas lang kayo. Si Jason ay isa kong alalay na aswang. Sinasabi ko na nga ba eh, kayong dalawa talaga mga aswang. Noon pa lang, alam ko ng aswang kayo. Pero hinintay ko talagang pagkakataon na to nang sa ganon, si Elias ang papatay sa inyo. Humanda kayong dalawa sa akin! Lumabang ka ng patas, Elias. Itago mo yung kwentas mo nang sa ganon. Maging patas ang laban. Hindi magiging patas ang laban dahil mga aswang kayo. At isang normal na tao lang si Elias. Labanan mo silang dalawa, Elias. Hindi ako mangingialam. Ano? Hindi mo ko tutulungan? Hindi. Gusto kong makita kung paano ka maging malakas gamit ang kwintas na yan. Mabilis na sumalakay sa akin ang aswang na Alan. Pero nang umilaw ang kwintas ko, napaatras ito ng saglit. Sinabuyan ko siya ng asin at bawang. Naggulat ako nang sumunod namang sumalakay ang aswang na maranhig. Sinabuyan ko rin siya ng asin at bawang. Kaya lang, nakalmot ako ng aswang na Alan. Nabitawan ko ang kwintas sa lupa at nakuha yon ng aswang na maranhig. Kung talagang hindi ka mangingialam, Albularia, paano naman kami matatalo ni Elias King wala na sa kanya ang kwentas? Bahala siya. Hindi ko na yun problema.
Pero malaki ang tiwala ko kay Elias. Mahina ka, Elias, at tanga mo. Nasa iyo na ang kapangyarihan ng kwintas pero hindi mo pa alam kung paano mo gagamitin. Kahit wala na ang kwintas sa akin, lalabaan ako pa rin kayo. Sumalakay ang aswang na alan sa akin. Saka sinuntok ako sa tiyan at sa mukha. Patuloy pa rin ang pagsaboy ko ng asin at bawang sa kanya. Sa bawat pagtama ng asin at bawang sa kanyang katawan, umuusok yun pero parang wala siyang maramdamang hapdi. Ang bilis din niyang kumilos kahit paatras kung maglakad at tumakbo. Bigla niya akong sinipa sa tiyan kaya napaatras ako ng ilang metro sa kanya. Napasuka ako ng dugo. Ano? Kaya mo ba, Elias? Ako na ang tatapos sa lalaking yan. Wag! Pahirapan muna natin siya bago patayin. Mas maganda nga yun. Walang tutulong sa'yo, Elias. Tignan mo si Jasmine. Walang ginawa kundi tignan ka lang. Lahat ng mga nakapaligid sa'yo ay hindi totoo kundi mga peke. Mga walang hiya talaga kayo. Hindi ako papayag na mapatay niyo ako ng ganun-ganun lang. At ano ang gagawin mo? Ito ang nababagay sa'yo. Kapag bumulang ka na ng palay, pwede ko nang sipsipin ang tugo mo. Ilang beses akong paulit-ulit na sinampal ni Mang Cardo. Sobrang lakas niya, kaya halos sumabog at dumugo ang mukha ko. Sobrang nagagalit ako dahil hindi man lang ako tinulungan ni Jasmine. Pinilit ko pa ring lumaban sa kanila na mga oras na yon. Ginantihan ko ng isang malakas na suntok si Mang Cardo. Pero halos hindi din ito nakaramdam ng sakit. Napasigaw ako sa sobrang galit. Kaya nakita kong umilaw ang kwintas at lumilipad yon papunta sa kinaroroonan ko. Hindi! Paano nangyari na? Siya nga talaga ang tagapangalaga ng kwintas. Dapat natin siyang patayin bago pa niya mahawakan ng kwintas. Oh, atakihin natin sila. Mauna kayong mamatay! Tumalon si Jasmine at buong lakas na sinipa ang mga aswang. Sinaloko ang kwintas at nang mahawakan yon ng palad ko, nararamdaman ko ang malakas na enerhiyang nanggaling doon at pumapasok sa katawan ko. Biglang nawala ang sakit na naramdaman ko at bigla akong lumalakas. Sinalakay ko ang dalawang aswang at isa-isa silang pinutulan ng ulo. Ganun ko sila kadaling natalo dahil sa lakas na nakuha ko sa kwintas. Ayos ka lang ba? Ewan ko sa'yo. Uy, sorry na. Alam ko naman kasing kaya mong labanan ng mga yun. Huwag mo akong kakausapin ha. Albularya ka pala tapos hindi mo sinabi. Alam mo rin pala kung sino yung aswang pero hindi mo pa rin sinabi. Manluloko ka din kagaya nila. Wag ko raw kasi sabihin, sabi ni Auntie. Auntie? Sino bang auntie mo? Si Auntie Tonyang. Kasi may tiwala din siya sa'yo na kaya mong patayin ng mga aswang. Hindi na ako umimik kay Jasmine na mga oras na yon. Iniwan namin doon ang mga pugot na katawan ng mga aswang. Kinaumagahan, narinig kong pinagkakaguluhan ng mga tao ang mga katawan ng aswang sa barangay. At sinunog nila ito. Hindi ko rin sinabi na ako ang pumatay dahil ayokong maging mayabang. Napadalaw rin sina Aling Tonyang at Jasmine sa bahay ng umagang yon. Ang dami niyong nilihim sa akin tapos gusto niyo nakakausapin ko kayo? Kaya lang naman namin yon ginawa ay para makita namin ang dedikasyon mo na mahanap at mapatay ang mga aswang. Walang kaduda-duda. Ikaw nga talaga ang karapat-dapat na humawak ng anting-anting. Hindi naman ako niinis sa inyo, Aling Tonyang eh. Niinis ako dyan, sa kasama niyo. Sa akin? Oh, mag-usap na muna kayo ha. Iiwan ko na muna kayo. Hinayaan mo lang ako na mabugbog ako ng aswang?
Tignan mo nga yung itsura ko. Puro maga. Sorry na nga. Hindi ko naman hahayaan na papatayin ka nila eh. Sige, papatawarin kita. Pero papakasalan mo ako Ano? Ayaw mo? Gusto. Nagpakasal kami ni Jasmine matapos ang nangyari, Miss Esperanza. Masaya rin ako sa kapangyarihan na ipinagkaloob ng anting-anting sa akin dahil nagagawa kong iligtas ang mga tao. May anak na rin kami ngayon ni Jasmine na 10 taon at siya ang palagi kong kasama para pumuksa ng mga aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po at more power sa inyong channel.